Tayo po ay tumayo, ating pasalamatan at papurihan ang ating Diyos na buhay. Awitan siya at papurihan. Hallelujah. Tinataas ka namin, Panginoon. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat! Katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang ating sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat! Salamat, salamat, O Jesus. Walang ibang nagmahal sa akin katulad mo. Salamat! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka. Buhay ko nang purihin ka. Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka. Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka. Buhay ko nang purihin ka. Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah! Salamat po, Ama, sa umagang ito. Tunay nga na napakabuti mo, O Lord. At karapat-dapat kang pasalamatan, O Lord God. Patuloy po natin sambahin ang ating Ama. Awitin po natin ito ng may pagpapasalamat. Awitin natin ito na may panalangin at pagpupuri sa Panginoon.
kay buti mo. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Panginoon, kay buti mo. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Awitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Awitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Awitan, hallelujah. Awitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Awitan, awitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ang puso ko'y tinutulog sa'yo, nagpapakumbaba'y nagsusumamo, pag-indapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makanikat, sa'yo ay
sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan ang kanikan, sa'yo ay umisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Lublukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit magsama. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo. Ika'y mamasdan ang kanikan, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Lublukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit magsama. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Lublukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit magsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Awitin muli natin, loobin mo. Loobin mo ang buhay. Papurit magsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Purihin natin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Salamat po, O Diyos, sa umagang ito na binigay niyo sa amin. Lord, napakabuti mo. At tunay nga, O Lord God, na karapat-dapat kang papurihan. Sa iyo nawa, O Lord God, ang lahat ng papuri at pasasalamat sa matamis ng pangalan ni Jesus. Amen. Hari na po kayo maupo. Ayun, purihin po ang Panginoon at magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po tayong lahat sa Tagalog service ng GCF Naga na ginaganap tuwing linggo, alas 8 po ng umaga dito sa may 3rd floor, Magsaysay. At bago natin umpisahan, gusto lang nating kilalanin o batiin kung meron po ba tayong bisita o first time. Kung kayo po ay first time, maaari po ba kayong magtaas ng kamay upang kayo ay aming mabati. Dito po sa kabila, dito sa banda. Sige, kung wala po,
Yan, wag po nating kalimutan na patuloy na mag-imbita ng ating mga kakilala, kaibigan, kaklase o katrabaho sa ating pong simbahan. Pero sa atin, dahil nga matagal-tagal tayong hindi nagkita-kita, pwede po bang tumayo ang lahat at batiin po natin ang bawat isa? Baka yung sa kabila po, hindi nyo pa nakikilala, pwede po kayong pumunta sa kabilang banda ng upuan. Sige po, tumungo naman tayo sa ating mga paalala. Una ay kung meron po kayong dalang bata o sanggol, kung sila po ay umiiyak, meron po tayong cry room dyan sa gilid. Pwede po ninyo silang dalhin dyan. Pero paalala lang din po, yung cry room natin ay hindi pa talagang soundproof. Pero meron namang speaker dyan para mapakinggan ninyo yung preaching. At ikalawang paalala po, yung ating po mga cellphone or mga gadgets. Paki-double check, paki-triple check yung ating po mga smartwatch. Huwag po tayong mahiyang buksan yung ating mga cellphone para ito ay patayin. Tumungo naman po tayo sa ating mga anunsyo. Meron po tayo ngayon 3 anunsyo. Una ay special block screening. At ang pamagat po ng palabas ay Spider-Man Brand New Day. Ito po ay gaganapin sa July 31, 2026. At ito ay gaganapin sa Robinsons, Naga. Isa po itong fundraising event para po sa ating simbahan at ang halaga ng isang ticket po ay 600 pesos kada tao po. At sa 600 kasama na dyan yung snacks at meron na ring drinks. Kaya markahan nyo na po yung inyong mga kalendaryo at pwede na kayong bumili ng ticket sa baba po. Ngayon din, pagkatapos ng ating Tagalog service pala, hindi po ngayon. At kung gusto nyong maging movie sponsor, sa second floor na rin din po kayo mag-i-inquire. Ulitin ko lang po, yan po ay gaganapin sa July 31, 2026 sa Robinsons, Naga. At pwede na kayong bumili sa baba ng ticket. Ikalawa naman po ay ating Theological Sunday Recap. Nung nakaraang linggo po, nagkaroon tayo ng class, Theological Sunday class, at ginanap natin to nung May 10. Hapon po yan. Ito ay upang tayo ay maging handa para sa trabaho na ibinigay sa atin ng Diyos. At ngayon ay meron tayong presentation na ipapakita kung ano yung... What gift of grace is Jesus my Redeemer? There is no more for heaven now to give. He is my joy, my righteousness and free. Anong gusto mong sabihin? My steadfast love, my deep and boundless peace. To this I hold, my hope is only Jesus. What you think the author is saying now? Is wholly bound to His. Oh, how strange and divine! I can see all is mine, yet not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me. Oh, Sada, did you study this? What does this mean?
Ayun, purihin po natin ang Panginoon sa naganap na Theological Sunday nung nakaraang May 10. At ito po yung saan tayo ay talagang pinag-aaralan natin kung paano mag-aral ng salita ng Diyos. At isa sa mga natutunan ko ay yung exegesis at eisegesis. Ang dapat pala ay exegesis na kung saan hinahanap natin kung ano ba yung gustong ipahiwatig sa atin ng manunulat sa kanyang salita. At isa lamang yan sa mga natutunan natin at marami pa po tayong matututunan sa mga susunod na Theological Sunday class. Kaya iniimbitahan po natin kayong lahat po ay imbitado na dumalo para sa ating Theological Sunday class. Kaya palakpakan po ulit natin ang Panginoon. Panghuling anunsyo ay ang ating pong youth camp. Tinatawag po lahat ng mga kabataan at kami po ay nasasabik na kayo ay imbitahan sa ating youth camp na gaganapin sa May 26 hanggang May 27. Isa po itong oras na kung saan tayo ay magpupuri at sama-sama tayo makaroon ng fellowship at lalo tayong mas mag-grow pa tayo sa Panginoon kasama ang kapwa kabataan. Pero ang edad po ay 12 to 15 years old lang. At ito po ay gaganapin sa lungsod, Kamsur. At pwede na kayong mag-register gamit yung QR code sa likod. So pwede nyo pong picturean, tapos reminder lang po is yung mga guardian at parents po ang magpipicture niyan. Sila yung magre-register para doon sa mga bata na 12 to 15 years old para sa youth camp. Kaya sige, mga 10 seconds po para picturean ninyo yung nasa likodan ko. Okay na po. Pumunta na tayo sa sunod nating gawain. At dahil po ngayon ay 3 linggo ng buwan, meron po tayong banal na hapunan. Kaya tawagin ko na po si Elder Doy para pangunahan ang banal na hapunan. Muli mga kapatid, tayo ay aalalahanin natin ang ginawa ng ating Panginoon sa kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay. At ito ay ang kanyang huling hapunan na kasama ang kanyang mga alagad. At tayo bilang mga disipulo rin ay patuloy natin itong ginagawa as often as we can. At ang pinaka-importante ay kung paano natin ito pinapahalagahan sa ating puso, sa ating isipan, at maging sa ating mga gawain. Ano po, kung tayo ay handa, praise the Lord, praise God. Kung tayo naman ay sa puso natin, pakiramdam natin, tayo ay nag-aalangan, tayo ay magpapakumbaba sa Panginoon, hihingi ng tawad at aalalahanin at papahalagahan sa ating puso ang banal na hapunan na ito. Ano po? At dahil po dyan ay tayo ay may kaligtasan sa lahat ng mananampalataya sa ating Panginoon at tayo ay pwedeng mag-partake dito sa banal na hapunan. Tayo po ay yumuko at manalangin at pagkatapos po niyan ay tatawagin ko yung ating mga ushers para po sa pag-distribute ng elements. Ama naming Diyos, maraming salamat sa pagkakataon na ito na kami ay iyong tinawag. At maraming salamat at kami ay kasama dito sa iyong banal na hapunan. Panginoon, alam mo ang puso ng bawat isa sa amin. Alam mo ang aming mga pinagdadaanan. Alam mo ang aming mga hinaing. Alam mo ang aming mga celebration sa buhay. And Lord, we thank you for this time that we can partake in the Lord's Supper. Lord, we remember the suffering, death, and resurrection of the Lord Jesus Christ. And we believe and have faith in Him. Lord, we thank you for your goodness, for your Son, Jesus Christ, that He has defeated death and is victorious. At dahil po dyan, kami rin po ay victorious. Lord, we come before you, nagpapakumbaba po kami.
humihingi ng kapatawaran sa anumang kasalanan. Linisin mo ang aming mga puso, isipan, para kami po ay maging katanggap-tanggap sa iyo. At kami ay makapag-partake dito sa banal na hapunan na ito. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, ushers, pwede na po tayong mag-distribute. Sige po, akin pong babasahin ang nakasulat sa unang Korinto, Kabanata 11, talata 23 hanggang 25. Tayo po'y maaring tumayo bilang paggalang sa pagbasa ng kanyang salita. Ito ay patungkol sa banal na hapunan, sapagkat ito ang turo na tinatanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipinagkalulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon, at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog ko para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-aalala sa akin." Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, "Ang kopang ito ay ang bagong tipan na ipinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo iyon bilang pag-alala sa akin." Tayo po'y sabay-sabay na mag-partake ng tinapay at kopa. Muli aming Diyos, maraming salamat po dito sa banal na hapunan. Tunay nga pong ang aming mga puso ay nagagalak at natutuwa at nagdidiwang dahil sa iyong katagumpayan. Inaalala namin itong bagong tipan ng Panginoong Hesukristo. Naway magawa namin ito sa aming mga tahanan, sa aming mga pamilya, at lagi kang alalahanin, O Diyos. Maraming salamat po muli. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po tayong umupo.
magpatuloy po tayo sa ating gawain. Ang sunod naman po ay ang ating panalangin pastoral. Kaya tawagin ko po si Pastor Ed upang pangunahan. Tayo manalangin. Salamat Lord sa lahat po ng iyong biyaya sa aming mga buhay. Pero higit sa lahat, salamat sa aming Panginoong Jesus na naghirap, nagdusa, pinako sa krus, ngunit nabuhay muli. Salamat Panginoon na may pag-asa kami sa kaligtasan at may kasiguruhan sa lahat ng tunay na nananampalataya sa Kanya, na may tunay na puso na nanalig. Salamat Lord. Salamat Lord sa iyong salita na binuksan mo ang aming isip at puso. Ang aming panalangin ay patuloy niyo po kaming turuan ng iyong salita. Salamat po sa banal na Espiritu na patuloy na nagtuturo sa amin, nagpapatatag sa amin, at ginagabayan kami sa buhay Kristiyano. Salamat din sa lahat ng pagpapala, aming mga nakakain, lugar na tinutulugan, aming mga damit, ang oportunidad makapagtrabaho ng maayos at malinis sa konsensya, maging makapag-aral para maihanda namin ang aming sarili, para sa hanap buhay, para kami makatulong sa aming pamilya, sa aming syudad. Salamat Lord sa lahat ng pagpapala mo. Panalangin po namin, Panginoon, na pagalingin niyo po kami sa aming mga karamdaman at kahinaan at pati mga kakilala namin, Lord. Panalangin din po namin na ang aming pangailangan, provision, na naniniwala kaming galing sa iyo, ay tugunan niyo, Panginoon. Ngunit turuan niyo rin po kami maging marunong sa aming pagbabudget, pagmamanage ng perang binibigay mo sa amin. Matuto rin kami magtiis at hindi malaya na gastusan ng kahit ano. Turuan niyo din po kami magbigay sa iyong gawain sapagkat ito ay pagsubok sa aming pananampalataya, sa aming pagtitiwala sa iyo. Salamat, Lord. Panalangin po namin na dito po sa aming bansa ay magkaroon po ng hustisya. Tanggalin niyo po yung mga may corruption, yung Panginoon, mga sangkot sa flood control. Pray po namin na ma-expose niyo silang lahat. Turuan niyo rin po kami, huwag mabilis maghusga, ngunit manalangin na tunay na lumabas yung mga ebidensya. At kahit saang partido man yan. Panalangin din po namin na magkaroon kami ng mga leaders, Lord, na may takot sa iyo. At yung mga leaders namin ngayon, panalangin po namin na magkaroon ng tunay na kaligtasan at tunay na pagsunod sa salita mo. Salamat, Lord. Ingatan niyo po ang bawat isa. Panalangin po namin na proteksyonan niyo po kami sa mga sakit, sa mga taong may masamang intensyon, maging sa mga aksidente, sa mga banggaan. Ilayo niyo po kami, Panginoon, diyan. At bigyan niyo po kami ng kapayapaan sa aming mga puso. Patawarin niyo rin po kami sa aming mga kasalanan, sa aming mga mapagmataas na pag-iisip, ang aming pride. Patawarin niyo rin po kami sa aming hindi pag-amin kung kami man po ay nagkasala sa iyo at sa iba. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa malalaswang pag-iisip at mga intensyon ng puso. Patawarin niyo rin po kami, Panginoon, sa mga masasamang pananalita na aming nasabi o hindi maingat na pananalita.
sa pakikinig sa mga hindi magandang balita na nakakasira ng iba, imbis na makaayos, patawarin niyo po kami, Panginoon. Nawa, Panginoon, gawin mong malinis ang aming isip at puso. Purihin ka, O Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Dumungo naman po tayo sa pagbibigay sa gawain ng Panginoon. Ako po ay may babasahin sa inyong salita ng Diyos na nagmula sa aklat ng mga Kawikaan, Kabanata 3, talata 9 hanggang 10. Ito po ang nakasulat. Parangalan mo si Yahweh sa pamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyong handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi nangaapaw, sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Okay lamang po at tumayo po tayong lahat para sa pag-awit ng doksolohiya. Ang Diyos ama'y papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong nilalang, at ng buong kalangitan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sa araw na binigay ninyo ngayon dahil kami ay nandito upang kayo ay itaas at sambahin. Nagpapasalamat po kami dahil binigyan ninyo kami ng pagkakataon na maging parte o bahagi sa pagbibigay sa inyong kaharian. Salamat dahil kahit kailan, O Diyos, kayo ay hindi po nagkulang at patuloy ninyong tinutugunan ang aming mga pangangailangan. Kami rin po ay nananalangin na patuloy po ninyong pagpalain ang bawat isa upang kami maging pagpapala sa aming mga pamilya, aming mga kaibigan, kakilala, at lalong-lalo na sa simbahan na meron po kami ngayon. Patuloy niyo po kaming bigyan ng karunungan sa aming mga ginagawa. Sinabi ninyo, Panginoon, ako ay puspos ng karunungan. At sinabi niyo po sa amin na kami ay humingi at kayo ay tapat at totoo na kami ay inyong bibigyan ng karunungan. Kaya iyan po ang aming pinapanalangin na bigyan niyo po ng karunungan ang bawat isa. Gabayan niyo po kami sa aming mga ginagawa at sa aming mga buhay patuloy kayo po ang maitaas. Panghuli ay pinapanalangin po namin ang aming mga puso. Alisin niyo po sa amin ang pagiging makasarili, ang pagmamahal sa pera o pagtaas ng anumang mga ari-arian na meron kami. Pagkus kayo po ang aming itaas sa lahat ng oras sa buhay namin. Ayan lamang po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mari na po kayong umupo. Tumungo na po tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Ang ating pong babasahing salita ng Diyos ay nagmula sa aklat
ng Roma Kabanata 1, talata 24 hanggang 27. Ulitin ko po, Roma Kabanata 1, talata 24 hanggang 27. Kung kayo po ay may dalang Biblia, makipagbukas po kayo sa akin sa aklat na nabanggit at basahin po natin ito ng sabay-sabay. Tumayo po tayong lahat bilang paggalang sa kanyang salita. Dahil dito ay sa karamihan ng mga pita ng kanilang mga puso, ay ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan upang alisin nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kani-kanilang sarili. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila ay nagsisamba at naglingkod sa nilalang kaysa lumalang, na siyang pinupuri magpakailanman, siya nawa. Dahil dito ibinigay sila ng Diyos sa mga mahalay na pita sapagkat pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan niyaong nalalaban sa katutubo. At gayon din naman ang mga lalaki na nang iwan na ang katutubong kagamitan sa mga babae ay nangangingas sa kanilang karamihan ng pita ang isa't isa, na gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa kapwa lalaki at tumatanggap sa kanilang sarili ng kagantihan ng kanilang pagkakamali. Purihin ang Diyos sa pagbabasa ng kanyang salita. Maaari na po kayong umupo. Isa pong magandang umaga. Papatuloy tayo sa ating series. Narito na po tayo sa pang-anim, no? Pang-anim na sermon natin. At yung pong nakapag-aral doon sa how to read and interpret the Bible, maiintindihan po natin bakit ganito tayo gumawa ng mga sermon. Ano po? So, ang title po natin ay Ibinigay Sila ng Diyos. Okay. Pag-aaralan natin saan sila binigay. Sa English po, God gave them up. Kumbaga, kung gagawa ko ng translation ko, isinuko na sila. No? Yung iba mas malambot, hinayaan. No? Ito parang dahil sa kakulitan nyo, dahil sa kadiliman na ng isip at puso nyo, na sinasamba nyo na Diyos-Diyosan imbis na ang Diyos, doon kayo sumasamba sa mas mababa kaysa sa Diyos mismo. Ang husga ng Panginoon ay ang pagsuko, pagbigay sa kanila sa kahalayan. Ngayon, dun tayo sa introduction natin, no? Sinulat ni Pablo, review lang, na ang Ebanghelyo ay kapangyarihan ng Diyos para ikaliligtas ng lahat ng sumasampalataya kay Kristo. Diba? Ang matuwid ay namubuhay sa pananampalataya. Dito ay pinapakita ng Diyos ang kanyang katuwiran na tinatanggap sa pananampalataya lamang. Ang matuwid ay nabubuhay sa pananampalataya. Diyan yan sa verse 17. Kailangan ito dahil tinatanggihan ng tao ang katotohanan. Kaya ipinapakita ng Diyos ang kanyang galit laban sa kasamaan. No? Ang pananampalataya at yung kasamaan ng tao ay baliktad. Kaya hindi mo pwede sabihin, may pananampalataya ka, pero patuloy ka pa rin sa kasalanan. Sinasadya mo pa rin. Ang Kristiyano ay hindi naman perpekto, nagkakasala din tayo. Pero hindi intentional, no, na pagkakasala. Kaya po, lininaw po na the just shall live by faith. Pero bago yon, ang kapangyarihan para sa kaligtasan ay Ebanghelyo. Tapos biglang sinunod, sapagkat ang puot ng Diyos ay laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan. No? So, yan po yung context. Rini-review ko lang po saan tayo nagsimula. No? Makikita sa nilikha ang kapangyarihan ng at pagka-Diyos ng Diyos. Ang tao, pag talagang lahat ng lugar, alam nilang may Diyos. Maliban na lang sa mga last
few hundred years nakaimbento na walang Diyos. Kahit naman noon meron na nagsasabi walang Diyos. Pero pagdating sa analysis, pagdating sa logic, babalik ka pa rin sa mas madaling maniwala na may Diyos kesa walang Diyos. No? Kausap ko na po, ang dami ko nang nakausap niyan. Akala nila may konting nabasa lang ay marunong na sila na tingin nila walang Diyos. May isang estudyante pa ako. Sinabi pa na, di ba may Big Bang Theory na? Ano yung Big Bang? Ang kinasimulan daw ng mundo ay isang pagsabog. Kaya nagkaroon po ng mga planeta. No? So ano nangyari bago nun? Kasi ang science may cause, ang physics may cause. Mananatili sa isang lugar ang isang bagay hanggat meron force na gumalaw noon. So ano yung force na nag-create ng boom? So kung ganon, naniniwala ka rin pala sa milagro eh. Ano nangyari yon? Walang pinanggalingan? Saan galing ang tao? Sa unggoy daw. Mas malayo pa yon, isang cell. Sa kung saan nagsimula yung isang cell? Sino nagbigay buhay niyan? At alam mo, para lang mabuhay ang isang cell sa isang planeta, perfect condition. Perfect. Tamang-tama yung oxygen. Tamang-tama lahat yung light. Tamang-tama yung liwanag. Tamang-tama lahat. Oh? So, bago nun, saan nagsimula yun? So, marami kang hindi masagot. Sabi ko, mas practical na maniwala na may lumikha. Sabi ko, yang bang upuan, inuupuan mo? May lumikha ba niyan? Ano tingin nyo? Hindi, talagang nangyari lang yan. Na may malambot na upuan, hindi, naisip ng tao gawin yan sa mga linikhanan ng Diyos. Ang tao kaya lang lumikha galing sa linikha ng Diyos. Hindi tayo pwede lumikha na galing sa wala. Anong mas madaling isipin? May taong gumawa niyan o nangyari na lang? Na pare-pareho pa yung itsura. Tama? Kaya sinasabi dito, kahit noon pa, ay sa kailaliman ng puso, kahit yung ibang nagyayabang na nagsasabing walang Diyos, sa loob-loob, naniniwala. Sabi nga po ng isang sundalo, naalala niyo yung World War I, yung tinatawag na trenches, yung naguhukay sila, tapos doon sila nagtatago. Tapos yung linyang yan, puprotektahan nila yan para hindi makaabante yung kalaban. Sa kabila, naguhukay din, trench. Tawag doon, trench. Yung naka-ready yung baril nila, nakahiga sila doon sila nagluluto, kumakain. Pag may pasabog na darating, tatago lang sila. Tapos sa gitna nung dalawang trench na yun, yun yung kalaban, nandito yung kalaban. Sa gitna nandun, madaming barbed wire, maraming mga hukay. Sabi ng iba, pag nasa trench ka, wala daw atheist sa trench. Lahat daw nananalangin. May isa po akong profesor sa UP. UP ako, no? LB. Ang UP LB. Mas maraming nare-recruit dyan dati mamundok kesa sa Diliman. No? So meron akong profesor doon. Hindi naniniwala sa Diyos. Estudyante po ako noon nung Lumindol. Naalala niyo yung Lumindol, yung Baguio at Nueva Ecija sabay. 91 yata yun. Hayat. Yung, hindi ko makalimutan kasi yung buong building naguho sa Baguio. At hindi ko makalimutan yung mga lumang struktura sa Baguio, nakatayo pa rin. Yung bago, nagbumagsak. Kung may problema yata yung engineering natin sa mga bago. Pero, sabi po nung nagkalindol, sobrang lakas po Sobrang lakas.
na yung professor na yun, pagkalabas niya, alam mo yung unang sinabi niya? Siguro pinaparusahan tayo ng Diyos. Kala ko hindi ka naniniwala sa Diyos. May galing lang po mga astronaut sa space. Nababalitaan niyo ba yun? Nakabalik na. Yung isa nga nung nakita niya yung isang may suot na cross na alala niya lang yung Panginoon. Kasi nung nandun siya, kita niya yung kagandahan ng linikha ng Diyos. Sabi niya rin, kung sa trench, sa gera, walang atheist. Anong atheist? Yung hindi naniniwala na may Diyos. Wala din astronaut na magsasabing walang Diyos pag nandun ka na. May isa pong nakwento si John MacArthur. Isa pong nagrebelde sa Diyos. Ayaw maniwalang may Diyos. Nagpakasama sa kanyang kabaklaan. Buhay na rebelde. So alam mo naman panahon na marami nagkakasakit na AIDS, tas namamatay. Wala pang gamot, no? So humingi ng bisita. Binisita naman siya nung Pastor John. Tapos tinanong siya, what can I do to be saved? Buhay na napakatagal hindi naniniwala daw sa Diyos. Ano, bakit yung iba hindi naniniwala? Gusto magkasala. Ayaw nilang may nagbabawal sa kanila. No? Kaya, balik tayo sa pag-aaral kasi konektado lahat ng kinuwento ko sa inyo, no? Yung isa nasa introduction, yung isa pag-aaralan natin. Doon tayo sa verse 24, no? Kung babasahin niyo uli yung 23, alam nilang may Diyos, pero nagkaroon ng kadiliman ang kanilang puso at isip. Tapos sumamba sila sa tao, sa ibon, sa hayop, tapos yung mga gumagapang. Pababa ng pababa, ano? Dahil dyan, dahil dito, yung sabing dahil dito, pwedeng yung buong konteksto mula verse 18 o yung katatapos lang. Pag sinabi naman gano'n, pwedeng yun o abot doon. Pareho ay pwedeng tama po. Verse 24, dahil dito ay sa karumihan ng mga pitan ng kanilang mga puso, ay ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kani-kanilang sarili. Yung isang pananaw, pag nakita ka ng mga taong lubog sa perversion o sexual na kasalanan. Kasi ang plano ng Diyos mula sa Genesis, yung mag-asawa lang ang dapat ay magkaroon ng sexual na relationship. Yan ang plano ng Diyos. Paglabas dyan, that's a perversion. Pero mas malala pa yung nangyari. Ang isang pananaw ay talagang sadya nila silang nagkakasala. Tama po yan. Naalala ko si Pharaoh. Naalala niyo si Pharaoh? Nung nag-aaral tayo nung Exodus. Sinabi sa salita ng Diyos, nagmatigas ng puso si Pharaoh. Tama? Pagkatapos ng ilang chapter, iba na yung panunulat. Pinatigas ng Diyos ang puso ni Pharaoh. Husga na yun. Simula, siya ang matigas. Pero pagkailang hinayaan ng Diyos na tuloy-tuloy na siya doon. So may pag nakita ka nagkakasala na ayaw tumigil. Ayaw tumigil. Walang takot na, natural na sa kanila. Ito'y nakakatakot. No? Nagsimula ang katigasan ng puso. Pero pag hinusgahan ng Diyos yan, hindi niya na mapigil. Hinayaan na. Kaya hanggat may konsensya pa, hanggat may takot pa, dapat may takot sa Diyos. Magpakumbaba. May tinatawag na brokenness. Ano yun? Basag na puso parang. Talagang humihingi ng tawad sa Diyos na totoo. Totoong pag-amin ng kasalanan.
Grabe to, no? Ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan. Tandaan natin, balik tayo, ang hindi pagkilala sa lumikha ng ating Diyos at hindi, naalala nyo, nagbigay ng galang, honor at pasasalamat sa Kanya, ay humahantong sa walang saysay na isip at madilim na puso. Ipinapakita rin ni Pablo o ni Paul, Apostle Paul, na humahantong ito sa paglapastangan sa katawan sa pamamagitan ng sexual na kasalanan. Ayan. Pag lumalabla ang isang syudad sa kasalanan, malinaw na hinuhusgahan ng Diyos yan. Bakit? Husga yan kasi lalala ang syudad na yan hanggat sila mismo sa sarili nila magpababagsak ng syudad na yan. Naalala niyo po yung Roma? Roma ito, sinusulatan mga taga-Roma. Grabe yung kasalanan doon. Sabi ng iba, walang tumalo sa Roma na ibang mga kaharian. Walang mga lupo ng mga sundalo ang tumalo sa Roma. Nung huli na lang. Pero wala na talagang laban. Wala nang ilalaban. Ano ang nagpabagsak sa Roma? Kahalayan, the love of pleasure. Dati, grabe yung training nila sa mga sundalo. Maganda yung honor system nila. Pero yung mismong syudad, yung mga senador, yung mga emperador, pababa ng pababa ng pababa ng pababa. Alam niyo, nung last part ng Rome, meron kasi sila ng mga gladiator, di ba, naglalaban? Wala na silang makain. Hindi pa rin nila kayang bitawan yung entertainment. Kailangan may lumaban pa rin, kahit gutom na sila. Grabe. Ngayon parang ganun eh. Imbis na magtrabaho, may entertainment kasi sa cellphone. Ayaw na magtrabaho. Mas maraming oras na pupunta doon. Nakakatakot yan. Kaya kailangan may disiplina pa rin. Amen ba? Ano pa? Alam mo ba kung sinong namatay na gladiator, yung mandirigma doon sa arena? Parang boxing pero may patayan talaga. Kung sinong mamatay, unahan sila para bilhin yung bangkay para lutuin nila. Ang Roma, maraming Diyos-Diyosan at kahalayan. Sexual immorality. At mapapansin yung konektado yung dalawa sa Old Testament, pati dito sa New Testament, pati yung panunulat ni Pablo, parang yung iba nga, paano ma-explain yung hindi naniniwala sa Diyos? Idolatry pa ba yun? Diyos-Diyosan. Pinaliwanag natin, kahit anong pinapahalagahan mo na mas mababa sa Diyos, yan ang simula ng idolatry. Kasi mas mahalaga sa yung trabaho mo, yan ang Diyos mo. Mas mahalaga sa iyo ibang tao o yung pananaw ng ibang tao sa iyo, reputasyon mo, yan ang Diyos mo. Ang cellphone, pwedeng Diyos din. Hindi ako yun, ha? Pinatay ko yung sound ko, eh. So, inulit ni Pablo, punta tayo sa verse 25, sapagkat pinalitan nila, ito naman ay pag-ulit lamang ni Pablo, kasi ganun yung pagsulat ni Pablo, eh. May sasabihin siya, tapos isang cycle uli. Pero, papunta sa detalye. Nakita niyo yung structure? Nakadesenyo yan, no? Una, general, tapos babalik sa A, B, pero A general, B general, A mas may detalye na, B mas may detalye na. Ibig sabihin yung sinabi niya nung una, sinabi lahat ng kalikuan at kasamaan. Oh, di ba general? Papunta na siya doon sa specific. So, ito inuulit niya uli sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos
ng kasinungalingan. Ano yung kasinungalingan? Na mas mahalaga yung mga linikha ng Diyos. Yun ang sinasamba nila. At sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang, na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Siya nawa. Yan palang, ang siya nawa, amen din yan. No? Siya nawa? Hindi tayo sanay. No? Amen na lang. Amen? No? Sa English kasi, ito po ay ADB 1905 translation. Nakita ko maganda yung pagka-translate. Kaya lang medyo mas malalim. Sorry po No? Alam mo, kailangan sabihin ni Pablo dahil, alam mo, pag inisip mo, napakasama, oh Lord. Naalala niyo yung gano'n? Nagpapaganon ba kayo? Pag minsan, ano ba itong nangyayari? Lord, praise God. Dati, pag may hindi magandang balita, mga bros, nagmumura tayo. Tama ba? O, pati pala, sa Bicol pala, pati mga sis nagmumura. Magagaling magmura din dito. No? So, nagmumura tayo. Ang mura natin, patungkol kung Imbis na magmura, paano ko ba ito palitan? Kasi nung naging Christian ako, alam mo, dala-dala mo pa rin, hindi kagad nawala. Sabi ko, Lord, kailangan palitan ko to. So, imbis na, sabi ko na lang, praise the Lord. Pipa rin ang simula. Praise God. Kasi nakakalma din ako kahit papano. Pag tumungo na ako sa Lord, yung galit ko na, nakokontrol Tapos isa pa, gamit ko, thank you, Lord. Sa lahat ng pagsubok, salamat, Lord. Ayan. Tapos, magiging totoo na. Ay, thank you, Lord. Okay? Kalmado na Si Pablo parang nanginginig. Tingin ko, ano na si kakasulat niya dito. Ay, purihin ang Panginoon. Parang ganun na lang Ito yung basa ko sa mood nung kanyang pagsulat. No? Alam mo, pinalitan, sinasamba yung nilalang kesa sa lumalang. Ay, nako. Praise the Lord. Siya nawa. Amen? No, kaya huwag kayong mag-alala. Tuwing naalala ko kayo, ang sinasabi ko, praise God. Amen. Hallelujah. Opo, kasi una, ako'y makasalanan din na humingi ng tawad sa Diyos. Minsan iba lang yung kasalanan. Nauna lang minsan tayo mag-mature, pero dapat may tiyaga ako sa nag-grow pa rin kay Lord. Kaya papaalala ko rin sa sarili ko na, praise God, lahat tayo hinuhubog ng Lord. Praise God, may pagkakataon na pwede namin mag-correct one another o ituwid namin ang bawat isa. Praise God. Pero never yung dapat, ikaw kasi. No, dapat, alam mo, tayong magkakasalanan, kailangan natin ang salita ng Diyos, kailangan magpakatuwid tayo, at kung tayo may mali, aminin po natin. No? Siya nga? Siya nawa? Sagutin niyo naman ako, siya nawa. Para Tagalog service talaga. No? Hindi, pwede rin naman yung amen. Now, punta na tayo sa huling dalawang verses. Verse 26 at 27. Walang pitagang kahalayan. Inulit na naman ni Pablo yan. Inuulit niya Pero mas may detalye. Di ba? Mas nagiging specific. Yan ang isang style ni Pablo. Dahil dito'y ibinigay sila ng Diyos sa mga mahalay na pita sapagkat pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan niyaong nalalaban sa katutubo. Kalalim naman. Pinalitan ng mga babae ang natural. Malinaw? Ano yung natural? Babae at lalaki. Genesis pa yan Tapos, sinabihan si ni Lord,
magpakarami kayo. Go and multiply. That's the natural. No. Noon pa, may ganito na. Pero mas pinalalala kasi ngayon po, pinaglalaban na ito'y normal, tapos sa maliliit na bata, tinuturo na yan. No? Meron pang provision ng ibang gobyerno na magpa-opera, magpapalit. Sobrang bata pa, kaya yung iba, nung naging matanda na pinagsisisihan. Kasi dapat pag-iisipan ng husto yan. Ito po yung LGBTQ++. No? QRXTUBWXYC. Nandito na po sa Biblia. Verse 27. At gayon din naman ang mga lalaki na nang iwan na ang katutubong kagamitan sa mga babae ay nangagningas sa kanilang karumihan ng pita ang isa't isa na gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa mga kapwa lalaki at tumatanggap sa kanilang sarili ng kagantihan ng kanilang pagkakamali. Hinahayaan, binibigay sila ng Diyos sa kasamaan sapagkat sila mismo nag-iipon sa araw ng paghuhukom, last day of judgment. Sila nag-iipon din ng kanilang mga penalty. Diba? Pag ang kriminal, hinayaan mo, tapos nahuli siya sa dami niyang krimen, yung ginawang krimen, ay mas matindi yung hatol sa kanya. Mas matinding sentensya. So parang ganito din to. Hinayaan sila. Tandaan natin na dahil sa kanilang pag-iwan sa Diyos, sila ay hinatulan ng Diyos. Ang puot kasi, salitang puot, hindi literal. Para kay Pablo, ang gamit niya sa puot, hindi yan literal na yung galit na hindi mapigilan ng Panginoon. Hindi yun. Ang puot ng Diyos ay kadalasan pag si Pablo ang gumamit niyan, ito po ay yung hustisya ng Diyos. Yung sentensya ng Diyos sa mali. No? So, ang society, noon pa sa Roma, hanggang ngayon, sinasabi, normal lang yan. Hindi po normal nga. Kasi ito ay pagkarebelde sa Diyos. Ang hindi pagsamba sa Diyos, hindi pagbigay sa Kanya ng karangalan, hindi pagbigay ng pasasalamat sa Diyos, at hindi pag-aasawa ng lalaki at babae at para lumikha ng mga anak. Yun ang natural. Ang sinasabi ni Pablo, na wala sila sa natural. Kasi ang dapat natural, sambahin ang lumikha, hindi yung nilikha. Ganon din ang mga tao, hindi na natural na dapat ang utos ng Diyos, babae, lalaki, magpakarami kasi punuin nyo ang sanlibutan. Hindi nila ginagawa sapagkat lalaki na sa lalaki, babae sa babae. Ito po ay spiritual na bagay. Ngunit sa pangsyudad, mahalaga din ito. Bakit kaya inutos ng Panginoon na magkaanak at magparami? Bakit kaya? Kung titingnan mo, sabi, take dominion. Ibig sabihin, alagaan nyo yung buong mundo. Kailangan mag-spread. No? Para maalagaan yung nilikha ng Diyos. Sino mag-aalaga? Tao. Yan ang plano ng Diyos. Sabi naman ng iba, 8 billion na tayo. Sobrang dami na, tama na. Huwag na kayong magkaanak. Sa totoo lang po, kasya ang 8 billion sa isang estado lang ng US, sa Texas. Tabi-tabi, may isang ano pa. 8 billion, gawin mo yung mathematics, yung mahilig sa math, kasya. Maluwag pa ang mundo. Sumakay ka lang sa eroplano, mahilig lang tayong magkumpul. Kaya pag may nagkasunog, tabi-tabi din, ano? Opo. Itong may building akong katabi. Pag may sunog dyan, saan yung sunog? No, saan ba yan? Kasi magkakatdikit.
tayo. Subukan niyo po sa eroplano, tingin-tingin kayo sa baba, ang luwag ng mundo. Tama? Mahilig kasi tayo na, dito ka na lang tumira, dyan sa malapit. Ayun, siksikan na po tayo. Bakit ko sinasabi to? Kasi, isipin mo kung kalahati ng mundo ay lalaki sa lalaki, babae sa babae, ang nagpapakasal, paano na yung sunod na henerasyon? Alam mo na mga problema ng ibang bansa kasi hindi na nila mabayaran yung pensyon ng matatanda. Bakit? Kulang na yung mas batang nagtatrabaho. No? Biro mo may ilang lugar, pinamimigay na yung bahay. Hindi po ako nagbibiro. Pinamimigay na yung mga bahay kasi wala nang nagmana. Ano pong pwede gawin ng mga Pilipino? Magpadami at angkinin yung mga bahay sa buong mundo. Hindi. Tama din naman na i-budget mo kung ano yung kaya mo. Pero minsan akala mo hindi mo kaya mo naman pala. No? Pero ang hindi tama ay, sabi, go and multiply. Kaya sabi ko sa mga anak ko, multiply ha. Kasi pag nag-asawa ka, isa lang anak mo, hindi multiply yon. Negative yun. Bakit negative? O, pag nawala na sila, yung kapalit nila, isa lang. O, kung dalawa, hindi pa rin multiply yun. Addition lang yun. Kung nawala yung dalawa lang yung pumalit. Kung tatlo, multiply ng 1.5. Di ba? Pag tatlo. Pag alis mo, may 1.5 na natira. Kaya po yung mga may anak na tatlo at marami, praise God. Sumunod po kayo sa Genesis 1. Yung kakaunti, pwede pa naman mag-ampon hanggat kaya mo pa. Marami naman mga bata dyan na mukhang kailangan ng tulong at matututunan mo rin mahalin. Ano? Sorry, sideline yun, wala yun sa usapan ngayon. No? Pwedeng ano lang yun, side comment. Ang side comment na yon, bakit mahalagang sundin natin ang utos ng Diyos kasi hindi lamang pang-espiritual yan, pang-syudad din yan, at pang-kalikasan din yan. Biro mo yung mga bansa na nagsabi, tagi-isang anak lang kayo, ngayon nagsisisi. Ngayon pinipilit yung mga tauhan nila. May incentive ba? No? Kung hapon ka, grabe yung incentive mo magkaanak. May tulong talagang bibigay yung gobyerno. Yun nga lang sa atin, kahit walang tulong, sige-sige pa rin tayo. Kaya po, ayon sa salita ng Diyos, ang homosexuality or lesbianism ay isa pong pagrebelde sa Diyos. Pero pag hindi magsisi ang isang tao, mas lalong didilim yan. Pababa yan eh. Spiral, itong inaano natin ito, spiral, pababa ng pababa yan. Oo. At tatalakayin pa natin yung ibang mga kasalanan. Pero ito po, napakahalaga na mai-discuss po natin. No? So anong gagawin po natin? Manalangin tayo sapagkat kabalukturan na ng pag-iisip eh. At sana hindi mangyari dito. Kagaya nangyari sa ibang estado sa US. Hindi naman sa lahat ha? Hindi naman sa lahat. May iba, pwede ang lalaki, basta nag-identify ka na ako, pakiramdam ko, babae ako, pwede pumasok sa CR ng mga babae. At may nangyari ng paggagahasa. Kaya mali, baluktot eh. Kung ikaw ay policy maker, ang pinakamaayos yan yung ginagawa ng iba sa Pilipinas. Lagyan na lang ng pangatlo kung gusto nila. No? Pero wag papapasukin sa mga babae ang biological na lalaki. No? Pati sa sports, para daw hindi mag-discriminate, talagang baluktot na yung pag-iisip. Biro mo, MMA,
May isang tinamaan daw ang ulo, delikado. Iba tumira ang lalaki, iba yung pagkagawa ng Panginoon. Talagang ginawa ang lalaki para mangdigma. Hindi naman yun ang layunin. Pero yan ang nagiging propesyon. No? Kasi mas kayang tumanggap ng parusa. Kaya ang sumpa sa lalaki ay sa labas ka magtrabaho. Yung mahirap na trabaho. Oh. Wala na, kalokohan na po. Ngayon, medyo nababaliktad na sa ibang mga lugar. At sana maayos po yun. Pero balik po tayo sa kinikwento ni Pablo. Kaya kailangan tayo manampalataya kasi doon makukuha natin yung katuwiran ng Diyos. Kasi kung manampalataya tayo, baliktad, yung kabaliktaran hindi natin matatanggap yung puot ng Diyos. May puot ng Diyos na laban sa lahat ng kasalanan. Kasama tayo doon. Maliban na lang, yung verse 17 may apply muna natin, na tayo nagiging matuwid sa Kanya kung talagang tunay tayong nananampalataya sa Kanya. Ang tanong ay kung totoo ba? Kasi yung iba, hindi totoo yung pananampalataya. Hindi sa puso. Talaga, hindi buong puso at buong isip. Kaya yan ang tanong sa akin, tunay ba ang pananampalataya ko? O hindi totoo? Ay ako'y kailangan lang kasing sumama sa church. O takot ako sa impyerno, tama naman, dapat matakot ka naman. Pero ang tunay na pananampalataya ay nakikilala mo ang Diyos, sino si Kristo, ang Kanyang ginawa sa krus at Kanyang muling pagkabuhay. Pinagkakatiwala mo ang iyong isip at puso, ang mga desisyon mo sa Kanya at sa Kanyang salita. Imbis na magtiwala sa sarili mong isip, sa Kanya ka nagtitiwala. Malinaw po. Punta tayo sa pagsasabuhay. Ang tanging pag-asa natin ay ang Ebanghelyo ni Kristo. Ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan. Kaya nananampalataya tayo dahil ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Hindi po pwede sabihin ako'y nananampalataya pero may kabaklaan ako. Hindi, kailangan pagsisihan mo yun. Kailangan pagsisihan mo yun. Baliktad yun baliktad. No, doon i-discuss yan ni Pablo. Dahil ba sa biyaya, patuloy tayo sa kasalanan? Sabi niya, sa Roma 6, hindi ganon. Hindi ganon mag-isip. Kung tunay na nananampalataya tayo, pagsisisihan natin ang mga kasalanan natin. At tatalikuran. Ibig sabihin na magsisi po, hindi lang yung sorry Lord. Tatalikuran mo. Tatalikuran po. Number 2, dapat natin maintindihan na hinahatulan ng Diyos ang tao sa pamamagitan ng hahayaan sila sa idolatria at kabuktutan, perversion. No, yung hindi ginagawa yung natural. Ano yung natural? Ang pagsamba sa lumikha kaysa sa nilikha. Sunod, ang sexual naman ay yung pag-aasawa ng babae sa lalaki, lalaki sa babae. Hindi babae sa babae, lalaki sa lalaki. Kung ipapangaral natin ang tama at natural, sambahin ng Diyos at igalang ang relasyon ng lalaki at babae bilang mag-asawa. Number 3, hindi natin ikinakahiya ang Ebanghelyo. Balik tayo doon. Sinabi ni Pablo, hindi ko kinakahiya ang Ebanghelyo. Dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan. Ng Hudyo at ng Hentil. Kasama tayo sa Hentil. At ano pa? Na ang matuwid ay nabubuhay na may pananampalataya. Kasi sinabi niya, hindi ko kinakahiya. Pagkasabi niya, dahil ang puot ng Diyos. So bakit natin hindi ikakahiya ang Ebanghelyo? Dahil yung puot ng Diyos ay laban na sa mga kasamaan. Praise God. God is good. Amen? Siya nawa. May bago tayong pauso. Dito naman po yung ating tula. Sa
pagtulong ni Brother Nick Susmeña, na taga San Pablo, siya tumulong sa atin mag-translate. Kahalayan at pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ibinigay sila ng Diyos, ang hatol ay lubos. Sa Diyos ang pagtanggi, sa puso nila ay tagos. Ang katotohanan, ginawang kasinungalingan. Sila nga'y inilaan sa kahalayan ng laman. Kahalayan at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, mga karumal-dumal matitinding kasalanan. Parusang ang dahilan, rebelyon sa may lalang. Puot ng Diyos ang laan at di matatakasan. Nagrebelding madla sa idolo, nagpatira pa. Larawan ng mga gawa, di hamak na mababa. Sa pitan ng laman, puso'y napuno ng kahalayan. Mababae at lalaki man, nauwi sa kabulukan. Sa natural na paraan, lumayo na ng tuluyan. Sensual na kasalanan, pangkaraniwan na lang. Lalaki, kapwa lalaki. Babae sa kapwa babae. Sa parusa, di malilibre, impyerno ang huling biyahe. Ang katotohanan, ang tunay na kanlungan. Ang kapahingahan, tiyak, masusumpungan. Ang Diyos ang may likha. Di ito maitatatwa. Mangmang di maniwala, malayo sa biyaya. Tayong lahat. Siya nawa. Palakpakan natin ang Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong salita, aming Diyos, sa kalinawan na pagwala sa pananampalataya, ito ang hantungan. Ang tunay na pananampalataya ay iniligtas mo sa kaparusahan, ngunit pati sa pamumuhay sa kasalanan. Ngunit inaamin namin na kami natutukso pa rin. At yan naman ay sinabi din ng iyong salita. Lalabanan namin ang mga tukso hanggat narito kami. Ngunit sa biyaya mo at sa aming samahan ay natutuwid namin ang bawat isa. At kailangan po namin ang panalangin ng bawat isa at yung tinatawag na accountability sa bawat isa. Ngunit higit sa lahat, ang tamang pananaw namin, pagtingin sa iyo, na Diyos na makapangyarihan, lumalang ng lahat at kami nagpapasakop, nagpapakumbaba sa iyo. May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of the Father, and the fellowship of His Spirit be with you all. God's people say, Amen. God bless po. Good morning.